Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ay ang ating channel, ang Tabsong Viewpoint. Welcome po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong Pilipinas. Okay? Again, balik po tayo sa ating talakayan. So, again, napaka-importante po ng ating mga topic na lagi nating inihahayag dito sa ating channel. So, napaka-importante. Okay, may napag-obserbahan lang po ako kasi may nabasa akong isang article pinablish ng isang mainstream media na sinasabi nitong isang senatorial candidate na nangangako siya na papababain daw po niya ang kuryente. Yung kuryente ng Pilipinas po, yung consumer na gumagastos ng mga bill sa electricity ay makikinabang daw po dito sa kanyang panukala na to, according to dun sa mainstream media. Ngayon, hindi pa natin na nakukuha natin kung talaga sinabi niya talaga yon. Ang importante, yan po ay nalathala at marami pong nakabasa dyan. Pero hindi po yun ang point dito. Ang point po dito is yung mga kandidato or mga tumatakbo ng, especially sa national level, yung mga congressman, senator, yung dalawang position na yan or yung tinatawag nating legislative branch of government, napaka-critical po ng ng institution na yan ng gobyerno. So dapat po hindi tayo basta-basta naghahalal ng mga kung sino-sino lang na kandidato diyan, kasi napakahalaga ng kanilang trabaho sa pag-unlad ng bansa. Kasi sila yung nagki-create ng mga mahahalagang pieces of legislation na nakakatulong dun sa mga priority na na policy na i-implement ng gobyerno, which is nakakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya. May mga batas tayo na hindi na angkop sa panahon ngayon, na paglipasan na ng panahon, so kinakailangan amyendahan yan. So ibig sabihin, napaka-importante ng mga taong inihahalal natin dyan. Ngayon, bakit ko sinasabi yun? Dapat po kasi maintindihan natin na yung kahalagahan ng posisyon doon sa Congress ay hindi dapat natin ibinabase na lang doon sa mga pinagsasabi ng mga kandidato. Like for example, itong nangangako na bababa ang kuryente. Ibababa daw niya ang kuryente ng singil sa kuryente ng Pilipinas. O bakit ito ang plataforma nila? Yung pagbaba ng kuryente sa Pilipinas. Although sa unang tingin, 'di ba? May inganyo kang iboto yung tao eh. Pero mapapansin natin yan, guys. Every election ng mga nagdaang panahon laging ganyan ang plataforma ng mga nagsisitakbo na mga congressman yan or senator. Laging yan ang plataforma kasi yan ang malapit sa puso ng taong bayan eh. Kasi direktang naapektuhan yan yung mga taong bayan. Sila, taong bayan kasi nagbabayad ng mahal na singil ng kuryente. Again, ang point natin dito, guys, sinasabi nila itong plataforma na ito na papababain ang kuryente. Pero anong nakikita natin? Every election pagkatapos, anong nangyayari dun sa kuryente natin? Nananatiling mataas, nananatiling pasakit sa bulsa ng taong bayan. 'Di ba? Yung taas na kuryente na yan. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, guys, yung mga kandidato na to na ang plataforma ay magpababa ng kuryente or mapagaan ang pasanin ng taong bayan sa pagbabayad ng kuryente. Yan po ay parang parang maituturing ng pambubudol kasi ang dami na pong mga kandidato, mga previous election, yan ang ipirinamis. Pero nung maluklok na, nakalimutan na o sadyang kinalimutan, hindi natin alam kung anong naging reason. Pero halos hindi bumababa or talagang palagay ko wala nang pag-asang bumaba ito Pero again, hindi po tayo nag-a-advocate na mawala na tayo ng pag-asa kasi nga ang kailangan po kasi natin is laging hope. Dapat mag-hope po tayo yan. Kaya nga binubuo natin itong community natin dito sa ating Tabsong
viewpoint eh. Kasi nga ang goal nito is mai-correct natin yung mga institutional government natin, yung mga institution ng gobyerno, dapat mai-correct natin yan. At isa itong branch ng ng gobyerno na legislative branch. Ang sa tingin ko ay kinakailangan pagtuunan natin ng pansin, magkaisa tayo na ayusin yung sistema na yan. Kasi nga again, babalik tayo dito sa sa kuryente. Bakit yung mga nangangako ay hindi nila nagagawa yung pangako nila na pababain ang kuryente? 'Di ba? So ang ibig sabihin po kasi niyan, tandaan natin sa legislative kasi, pag nag-create ng batas, yan po ay isinasalang sa plenaryo, yan po ay pinagbubutuhan, at kung sino yung majority, yun po, doon sila nakakapag-create ng batas. Ibig sabihin, ang point dito guys, pag ang isang kandidato lang ay ang plataforma niya ay mapababa ang kuryente, halos yan po, ang ibig sabihin niyan, 100% lang yan na ginagamit lang niya yung issue na yun para manalo. Kasi imposible pong makapagpasa ng isang batas ang nag-iisang senator or congressman na may ganong plataforma. Ang point, anong ibig sabihin ko po dito? Ang ibig sabihin ko po, ito dapat plataforma na ito na pagbaba ng kuryente. Hindi po dapat ito advocacy ng isang tao o isang kandidato lamang. Dapat po ito ay advocacy ng isang party o yung grupo ng mga kandidato. Yung party na tinatawag, yung example, yung Liberal Party, PDP Laban Party, dapat yung party po yan, party advocacy. Hindi lang ng advocacy ng isang tao. Kasi pag advocacy po yan ng isang senatorial or congressman, automatic yan. Imposibleng makapasa yan. Kasi nga, majority ang ang pagboboto sa Congress pag-create ng batas. So anong pong pinopoint natin dito sa issue na to? Again, babalik po tayo dun sa advocacy ng ating channel. Kaya nga po tayo nagki-create dito ng tinatawag na nagkakaisang community sa iisang direksyon para sa mga ganito pong issue. So paano po natin magagawa yan? Pag tayo po ay nagkaisa dito sa ating advocacy ng ating channel nito, nagkaisa tayo mga sambayang Pilipino at may iisang direksyon tayo, maaano natin ito, maisasuggest natin ito dun sa isang partido na may iisang plataforma, which is pababain ang kuryente. At again, kung solid po tayong mga botante, kaya nating maimpluwensyahan yung mga partido na yan na okay, iboboto namin kayo pero dapat tuparin ninyo itong plataforma na ito na pagpapababa ng kuryente. Ganun po ang solusyon dyan. Hindi po yan masusolusyonan ng mga nagsasabi na to, ng mga kandidato na to, na pag daw sila inanalo, magpapasa daw po sila ng batas na magpapababa ng kuryente. Yan po ay almost 100% yan na imposible mangyari yan pag iisang tao lang ang mag-a-advocate yan. Again, sa legislation po is marami ang kailangang numbers, numbers game ang tawag po dyan sa Congress. Kung sino ang may mas maraming grupo, sila ang nakakapag-create ng batas, sila yung nakakapag-amenda ng batas. Kaya nga may mga tinatawag ng coalition dyan mga partido nagko-coalition para magka-create sila ng isang policy. Ang problem po kasi ngayon ay masyadong polarized ang mga partido ngayon. Kasi nga ang nangyayari, mga political personality nag-aaway-away, so kanya-kanyang batikusan sila, so wala silang nakikreate na magandang batas. So hindi nila nagagawa ng paraan itong mga batas na to na kailangan ng taong bayan, mapakinabangan, mapababa yung kanilang paghihirap sa pagbabayad ng bill ng kuryente. So again, yan po ang sa tingin natin ay kinakailangan ma-address ng ating pagkakaisa ng taong bayan. So sa mga nangangako, pag nakakita po kayo ng mga ganitong plataforma o yung nagsisisigaw diyan ng mga sa campaign rally nila na pag ako nanalo, ibababa akong kuryente, pabababain ko yan, magpapail ako ng batas, yan po, automatic yan, binobola lang po kayo yan.
Unless na lang po kung narinig ninyo yan sa partido. Ibig sabihin, advocacy ng isang partido na majority or maraming member, hindi natawag na coalition member, at ganun ang plataforma nila pagpababa ng kuryente, yan, pwede pong mangyari yan. Pero pag ang isang tao lang po, isang kandidato, yan po ay maliwanag na nagra-ride lang dun sa problema ng taong bayan para manalo at maluklok. At pag naluklok na, wala na. Nabiktima lang tayong mga botante at naihalal lang natin sila kasi naniwala tayo dun sa kanilang mga pinagsasabi na imposible naman. Kaya yan po, red flag yan, mga ganyan. Yung mga nangangako ng mga suntok sa buwan, isang tao lang, gagawan lahat ng solusyon ang problema ng bayan. Po kayo maniniwala sa mga ganyan mga plataforma di gobyerno. Yan po ay sobrang gasgas na, paso na yan, nakakasawa na, nakakawalang tiwala na. Again, kaya nga po dito ang advocacy natin is dapat magkaisa tayo eh. Kaya sa mga sa mga makakapanood nito, nihikayat ko po kayo na at least ito pong ating advocacy ay masuportahan ng taong bayan. Magkaisa tayo. Hindi tayo dapat nag-aaway-away, hindi tayo dapat naniniwala doon sa mga political personality na sila ang solusyon. Sila ang makakagawa ng paraan para mabago ang direksyon ng bayan. Hindi po 'yun. Ang tanging makakagawa po ng ng solusyon ay tayo mga botante. Pag tayo ay nag-grouping tayo, nagsulid tayo, at nag-demand tayo dun sa ating mga ihahalal na kandidato, yun po ang tunay na pagbabago. Hindi yung mga pinapromise ng mga political personality na yan. Kasi yan, may mga sariling interest yan. At nakakalimutan na tayo. Kasi tayo, watak-watak tayo eh. Diba? Nagigets ninyo yung point, guys. Dapat magkaisa tayo. Ang solusyon nasa ating mga kamay. Wala din sa mga political personality na yan. Pag kaya na nating mag-demand ng tunay na serbisyo galing sa kanila, yun po ang point natin dito. Pagka tayong mga taong bayan ay nagkaisa na at nagkaroon na tayo ng solid na direksyon, siguro sa pamamagitan ng ating advocacy dito, pag ito po ay napanood ng maraming kababayan natin at nawala na tayo dun sa pag-idolize dun sa tinatawag na political personality at natuon na tayo dun sa ating mga karapatan at nagkaisa tayo. At ang advocacy po kasi ng channel natin is tayo Pilipinas dapat ang inuuna natin, hindi yung mga political personality. Laging kung ano yung pabor sa Pilipinas, kung ano yung makakabuti sa Pilipinas, yun dapat ang pinapriority nating suportahan. Dapat doon nakatutok ang ating effort. Okay, hindi sa ibang bagay. Hindi yung mga support kung kani-kaninong political personality. Kasi ang nakikita naman natin yan pinag-aaway-away lang tayo yan diba? Pinapaasa tayo na sila yung solusyon. Pero at the end of the day, yung mga pinapangako nila, kagaya nitong pagbaba ng kuryente, is hanggang pangako lang. Tapos wala na tayong wala na tayong napapala sa mga kanilang mga ginawang promise nung kanilang campaign period. Again, naniniwala po ang channel na to na tayo lang mismo ang makakapagbago niyan pag nagkaisa na tayo. Siguro dapat magkaroon lang tayo ng isang idea na common ground Kaya nga lagi ko po sinasabi dito sa ating channel, sa isang direction lang tayo ang pagsuporta. Unahin natin ang Pilipinas, unahin natin ang bayan, unahin natin yung institutional na panggobyerno ng ating bansa. Doon lang tayo magbigay ng support. Huwag na tayo magbigay ng support sa mga political personality na yan. Again, wala kasi silang wala kasi silang takot sa mga botante Alam mo yun? Hindi sila natatakot kasi ang nasa isip ng mga politician na yan, mga political personality na yan, sikat ako. Kaya kong gawan yan. Tuwing election naman, pag umikot ako sa barangay, umikot ako sa ganito, malakas ang suporta sa akin. Lagi akong nananalo. Ibig sabihin, mataas yung kanilang mga ego Ganon. Kasi nga, tayo mga botante, hindi kasi tayo solid Pero pag nagkaisa tayo sa isang direksyon at solid tayo at ang ating advocacy ay Pilipinas ang una. Unahin natin ang Pilipinas. Dapat yun ang ating tagline Unahin natin ang Pilipinas. Yan ang po ang advocacy natin dito sa channel. Tayo magpauto dyan sa mga political personality na yan para hindi tayo nagkakagulo. Imagine kung solid tayo mga taong bayan, isa lang yung direction natin. Sa tingin nyo, magkakaroon tayo ng mga
polarization na ngayon, nagkakaroon ng anti-government, pro-government, di ba? Wala yung mga yan eh. So malaking ano yan, malaking pagbabago yan pag naituloy natin yung advocacy natin dito sa ating channel. So again, hinihingi ko po yung inyong suporta. Patuloy nating i-advocacy yung ating tinutulak dito sa ating channel. So pro-Philippines tayo, una ang Pilipinas sa lahat. Walang political personality. Yun po ang topic natin ngayon, guys. Again, malimutan ko yung mga nagpa-promise ng mga plataforma na to, huwag nating masyadong bigyan ng to. Ibig sabihin, lang to eh. Nagra-ride lang ito do sa damdamin ng taong bayan na kasi malapit sa puso ng taong bayan ang singil sa kuryente. Damang-dama natin yan eh. Every month nagbabayad tayo eh. Diba? Kaya pag nakarinig tayo, sana magawa ng paraan pero huwag po kayong basta magpauto doon. Hihintayin po natin yung plataforma na yan. Dapat yan nasa partido dapat yan. Advocacy ng isang partido or ng maraming partido. Pag ganun po ang nangyari, maniniwala po tayo na talagang bababa yan, yung kuryente na yan. Kasi dyan sa kuryente, masalimuot po yan eh. Kung kayo ay nakikinig ng mga Senate hearing about dun sa mga pagdinig kung bakit ang taas-taas ng kuryente, lagi nagba-brown out, makikita, may inis po kayo eh, kung bakit ganun yung sistema eh. Bakit nagkakaroon ng brownout. Dito lang kasi tayo nakakita sa Pilipinas ng napakabagal aprubahan ng mga bagong proyekto ng planta ng kuryente. Tapos ang daming mga agency pa na dadaanan yung sistema, kaya ang haba ng proseso. Tapos by the time na maaprubahan, nawawalan ng gana yung mga investor. So again, sabi ko nga po, kung yung mga ilalagay nating kandidato ay may mga utak at may pagmamahal sa bansang Pilipinas, may kukorek po yung mga aamyendahan ng mga batas na yan sa kuryente. Marami po kasing marami siyang mga dapat baguhin, sistema, i-improve. Ngayon kung maglalagay tayo ng kung sino-sinong senador at congressman lang dyan na hindi makakaisip ng magandang paraan para mapababayan, wala pong mangyayari dun sa susunod na administrasyon. Patuloy pong mangyayari yan. Yun po ang ating mensahe ngayon at sana po ay makatulong sa inyo, makapag-isip-isip kayo na mabuti para sa pagbabago ng ating bayan. Yun po ang ating hinihiling sa inyo. Okay? So, ano po sa tingin ninyo ang ating napag-usapan ngayon? Kung may mga gusto po kayong i-suggest at sabihin, i-comment lang po ninyo din sa ating comment section at yan po ay pag-uusapan natin. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe sa ating channel, ang Tabsong Viewpoint. At yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat at sa inyo lahat dyan. Peace.